Nakatutulong ba ang probiotics sa tao na mayroong GERD or gastroesophageal reflux disease? Sa madaling salita, yung umaahon yung asido galing sa iyong sikmura papunta sa tubo hanggang makarating sa iyong bibig. Alam ko marami sa inyo makaka-relate dito. So yung tubo na tinutukoy ko na ginagapangan o yung inaakyatan ng asido ay yung esophagus. No? So yung esophagus ay meron yung gate sa pagitan ng ating stomach. Ang tawag doon ay LES or lower esophageal sphincter. Bumubukas yun. Kaya nakakawala yung mga asido na nasa tiyan. So ang tawag sa pangyayaring yan ay gastroesophageal reflux disease. So ang tanong ni Ma'am dito, ni Ma'am Maris, no, ating i-analyze. Sabi niya, nawawala po ba ang my GERD dyan sa probiotics? So ang ibig sabihin ni Ma'am dito ay kung ang probiotics ay nakakatulong sa may GERD, no? O kaya ay nakakagamot o nawawala ang GERD kapag ka ikaw ay nagte-take ng probiotics. So yun yung kay Ma'am na ibig sabihin dito, ni Ma'am Marisponsalan. Ngayon, i-analyze natin ito. Huhukayin natin to. Alright? So, the answer to that question, kung nakakatulong ba ang probiotics sa may GERD or may acid reflux, sama na din natin yung acid reflux, no? The answer is yes. So, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ang probiotics ay nakatutulong sa taong may GERD. So, meron akong ginawang tatlong paliwanag dito. Una, yung faster gastric emptying. Huwag kayong mag-alala. Ipaliliwanag ko yan na pang elementary level para maintindihan nyo. Ang ibig sabihin ng faster gastric emptying ay ang probiotics ay nakatutulong na mas mabilis na makarating ang pagkain mula sa stomach papunta sa bituka. Ibig sabihin ay mabilis ang transport. Ibig sabihin noon ay hindi nagtatagal sa sikmura ang pagkain. Yun ang ibig sabihin ng faster gastric emptying. Ano ang advantage or benefit nito? Ang problemang GERD or acid reflux ay nangyayari basically sa ating tiyan, sa ating stomach. So kung ang pagkain ay hindi natin patatagalin doon sa ating stomach, ibig sabihin, less yung problem. Makatutulong ito. Bakit? Ano ang nangyayari kapag mabilis na nakakapunta ang ating pagkain from the stomach o sikmura going to your intestine or sa lower portion ng ating abdomen o ng ating gastrointestinal tract. Ito ay nagkukos ng less pressure. So kapag less ang pressure, yung asido sa tiyan ninyo hindi maitutulak papaakyat o papunta sa iyong bibig, papunta dito sa tubo, sa esophagus. Less pressure, less yung chances na umakyat yung asido kasi walang magpupush pataas. Kaya kapag kayo bagong kahit puno ang inyong tiyan, maya-maya ng kaunti, ay naakyat yung asido. It's because of the pressure. Ngayon, ang probiotics, tutulungan niya na mas mabilis na makarating o mawala yung pagkain doon sa stomach para mas mabilis yung pagdaloy papunta sa bituka. So, yung gastro ninyo o yung stomach ninyo ay happy. So, hindi kayo ngayon magkakameron ng GERD sa pangyayaring yun o sa pagkakataon na yun. Nakatutulong, hindi. Nakatutulong, di ba? Less pressure. Kasi inalis mo yung pagkain agad-agaran doon. Natulungan. No? Hindi itinulak ng probiotics to. I will clarify this kasi maaaring malito kayo. Tumutulong lamang ang probiotics para sa prosesong ito. Okay? So, klaro tayo dyan. Tumutulong, hindi nagpo-push. Okay, ng pagkain. Another one. Number 2. Kanina, faster gastric emptying. Number 2, reason ay ang reduced gas and pressure. So, papaliwanag uli natin. So, ang ginagawa ng probiotics, binabalance niya yung tinatawag na gut bacteria. Ibig sabihin, yung mga good bacteria o yung mga bacteria na naninirahan sa ating bituka. Binabalanse niya. Ngayon, pag binalanse yan ng probiotics, anong nangyayari? Nare-reduce yung fermentation na tinatawag. Sa ating salita, ang tawag sa fermentation ay binuburo. So, nagbuburo ang ating bituka. Fermentation ang tawag dyan. That's normal. That's part of digestive processes. Yun ay maganda ang dinudulot. Ngunit, kapag sobra ang fermentation, ikaw ay nagiging bloated. Ang dami mong gas sa tiyan, nag-i-increase ang pressure. Kaya ikaw ay mag-GERD or mag-acid reflux. Kasi may pressure eh. Mataas ang pressure, itutulak ngayon pataas yung acido. So mag-GERD ka ngayon. Mag-acid reflux ka ngayon. Ang ginagawa ng probiotics is
binabalance niya yung gut bacteria, and then after that, yung fermentation reduce, yung pagiging bloated mo or bloating reduce, less ang gas, less ang pressure. Ganun lang kasimpleng maintindihan yon. So, tinutulungan ng probiotics ang ating bituka, ang ating stomach na mangyari ang proseso na yon to decrease the pressure by means of reducing the gas. Diba? Ang galing. Ganun kalupit ang naitutulong ng probiotics for pagdating sa acid reflux. Nare-reduce? Natutulungan ba? Yes. Okay. Another one, last but not the least, pero napaka-importante. Number 3, improve mucosal barrier. So, anong ibig sabihin ng improve mucosal barrier? Ang ibig sabihin niyan ay, so nilalagyan ng sapi yung ating stomach. So, hindi directly ginagawa yan ng probiotics. Paano yung ginagawa ng probiotics? Merong certain strains ng probiotic or ng good bacteria ang nag-i-stimulate or nagtutulak sa ating katawan na mag-produce ng mucin. So, ano yung mucin? Yung mucin na yun ay protein na nagko-coat o tumatapal, parang bulka silang datingan, parang elastosil, tinatapalan yung ating stomach, yung mga wall ng stomach natin, pinoprotektahan yung stomach natin at yung lining ng esophagus o yung tubo na dinadaanan ng pagkain natin. Itong tubo na ito, kung saan dyan dumadaan din yung asido, papunta sa bibig, kaya nalalasahan ninyo na mapait. So, kinocoveran niya yon para hindi ma-damage. So, in that way, yung pain na naidudulot ng GERD or yung naidudulot na hapdi, yung tinatawag na heartburn, yung parang sinusunog yung dibdib mo, minsan na pagkakamalang heart attack, ay nare-reduce. Kaya nakatutulong din yan sa sintomas o sa sufferings ng pasyente. So yung tatlong yan, yung faster gastric emptying, pinabibilis na makarating ang pagkain from the stomach going to the intestine, specifically small intestine, para ma-less ang pressure, para hindi mag-GERD or mag-acid reflux. Check. Reduce gas and pressure. Tinutulungan ng probiotics na ma-reduce ang gas and pressure dito sa ating abdomen. Check. And number 3, improve mucosal barrier para tapalan yung mga dingding ng stomach at ng esophagus para hindi ka maka-experience ng sufferings or ng heartburn. Check. Kung naghahanap kayo ng probiotics na mapagkakatiwalaan, FDA approved at madami na, libo-libo na, daan-libo na nag-purchase nito, ito, Daily Plus Digestive Aid, twice a day. Mararamdaman nyo ang benefits nito after ilang linggo o consistent yung ginagamit. See you in my next content. Maglalagay ako ng yellow basket dyan or ng link para ma-check out nyo na. Bye for now.